Gimingaw ko aning lugar. Kauli manggod ko wala may trabaho gud. Ugmaangang balik ko sa trabaho. Adto ko sa baol. Nulog iro. Binang aking asawa ay nagtanim daw yung aking biyanan. Kaya pala malinis oh. Yung aking biyanan ay 83 na. Pero maliksi pa rin ang katawan. Yun. Maliksi pa rin siya. Bukas ako babalik sa trabaho kasi ngayon Lunes wala kaming trabaho. Ayun, malinis. Nilinisan ng biyanan ko. Ito dati tinatamnan namin ng mais yan nung wala pang mga estudyante. Eh ngayon may mga estudyante na. Hindi na maharap. Ayan, tinamnan niya ng kamuti. Yung biyanan ko tapos saging. Kaya pala malinis no. Mga kamuti. Hanggang dun no. Hanggang dun sa may kamali. Sipag talaga ng aking biyanan. 83 na siya pero nagtatanim pa rin. Ayun o, nilinisan niya. Ito lang ang wala. Siguro tamnan niya ng mais yan. Dito banda, puro kamuti o. Yung banda ron saging, kamuti. Ayun yung aming kamalig. Talaga imbakan ng mais. Tagal kong hindi nakapunta rito. Taon. Kasi sa trabaho lagi. Sipag talaga ng aking biyanan. Malalaki na yung mga kamuti oh. Ayan. Kamuti, malalaki ang laman yan. Tinamnan niya ng saging. Ayun, saging, kamuti, kamuting kahoy, gabi. O yan. Ayun. Kung ano-ano lang tinanim nyo. Kamuti. Pwedeng gataan niya mga yan. Ay, nako. Buhay. Ay, sira na ang kamalig ah. Wala nang laman. Oh. Cuk. Banat. Tira. Kamaligo, sira na. Wala, hindi na naayos. Dati may mga mais ito. May mga manok dati kaso may maraming mga masasama. Kinukuha yung mga itlog, pati manok. Ayun yung mga itlogan ng manok. Ayun. Kaso maraming mga kuwan eh. Mapagsamantala. Dito na lang ang mata mo. Lupa na ito ng biyanan ko. Ako wala akong sariling lupa. Ayan. Tinamnan niya ng kamuti. Yan, dati puro mais dyan. Kami nagtatanim nung wala pa kaming mga estudyante. Ay, tagal na hindi ako nakapunta rito. Taon. Sa bahay lang ako pumunta tapos balik agad sa trabaho. Ay, madadaanan ko yung bahay ng aking biyanan.
puro kamote. Wala talaga, walang mais, nyug lang ang makikita dyan, pero nilinisan ng aking biyanan. Ayan. Sa lupa ng aking biyanan yan. Maikwento ko lang, yung aking biyanan ay nag-iisa siya sa kanyang bahay. Ayaw niyang tumira sa mga anak niya. Marami siyang anak. Walo sila. Pero gusto niya, nagsusulo lang siya. Siya lang mag-isa. Paggabi, sinasamahan siya ng aking pangalawang anak, yung dalaga. Kasi malapit lang naman sa bahay, nasa 50 meters mula sa bahay ang bahay niya. Siya lang mag-isa. Dinadalaw-dalaw lang siya ang mga anak niya, mga apo niya. Ito, madadaanan ko yung bahay niya. Yan ang bahay ng aking biyanan. Walang kuryente. Nagluluto siya. Yun. Bahay ng aking biyanan. Siya lang mag-isa dyan.